naman po sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, eto may nakita po tayong balita galing po sa PRTV Prime Media. At ito po ay video ng 4 alas na kung saan mga kababayan na ito daw pong si former Senator Trillanes sinuhulan nga ba daw ang ICC para daw po ipahuli itong si Duterte. At ngayon mapapakinggan natin ang sagot ni former Senator Trillanes patungkol po dyan sa aligasyon po na yan. Ito, i-play na po natin. Parang di ba dapat ganun din yung panantuyan o panantayan dun sa 18 Marines na kung may sinasabi ka, meron ka rin dapat inilalahad o may nagtutugma sa mga kwento mo dun sa sinasabi mong partisipasyon mo. Yun. Kasi ang initial namin, background check dun sa 18, karamihan doon ang binabantayan yung anak ni Saldico. Oo, na full-time na gano'n. Yung bang paano mo nasasabi yung mga ano mo? Kumaga, they can present credentials na nagtatrabaho sila o nagtrabaho sila So isa na kayo mga kababayan, ang kulit kasi ng tuta ako dito doon. But yung access nila, yung placement nila doon sa kiniklaim nila ay malabo. Means and opportunity. Walang means, walang opportunity. Baga low level security sila, parang gano'n. Yung iba. Oo. Kaya nga yung isang medyo detalyado yung Tsaka take note mga kababayan may ibinulgar po itong si Pebbles Cunana na kung saan yung iba daw po mga miyembro o karamihan daw po sa mga miyembro nitong 18 ex-marine mga Iglesia ni Cristo daw po. Hindi natin alam kung gaano nga ba katotoo yun. Pero anyway, tuloy pa natin. claim nung isa about yung pagbabantay niya sa ICC. Sabi ko nga, I'm ready to concede na itong tao na ito, nagbantay nga talaga sa ICC. Kaya alam niya yung pagsundo sa immigration, sa hotel, ganyan. Tapos yung mga witnesses. Pero, sabi ko nga, what's wrong with that? It's not a crime. Sabi ko, parang pag sinasabi niya, parang krimen yung ginawa. Nagbantay. He's supposed to be proud of that. Patriotic duty yun. Absolutely. Kasi in light of yung impunity ni Duterte, ito ka ngayon, party ka nung magbibigay ng hustisya dun sa mga namatayan. Malaking ano yun, dapat it's an honor to be part of that. Pero ngayon, in-out nila Correct. That's kung mag-immortal scene yan sa ano mo, dun sa security profession mo, and worse, ano pa, it's an offense sa ICC. Joseph, punta ko doon. Sa nagbibigay ng mali siya sa sinasabing makipag-usap ka sa ICC, itong pahig ni Ombudsman Boy Ringmulia, na alam na nga daw niya na gano'n. Ano ba ang may mali ba? At kailangan na ba ang kausapin, mag-coordinate sa ICC? Kasi alam naman natin lahat, siya ang nag-file Yes. Kung walang binibigay sa ICC. May mali ba doon at may tama? At saka take note mga kababayan, karapatan niya makipag-usap sa International Criminal Court. Lalo na at ang nag-file ng kaso laban po kay Duterte sa International Criminal Court ay walang iba kung hindi itong si former Senator Trillanes. So ngayon, obligado talaga siya na makipag-ugnayan, makipag-usap sa ICC at i-update kung ano na nga ba ang update dun sa kaso na ipinail niya laban kay dating Pangulong Duterte. Anyway, ituloy pa natin. Anong dapat naming So para sa akin mga kababayan na wala akong nakikitang mali doon. At kung ikaw nga naman yung nag-file ng kaso, siguro ganun din ang gagawin mo mga kababayan na talagang kakausapin mo yung mga hukom kung ano na nga bang update dun sa kaso na ipinail mo laban dito kay dating Pangulong Duterte. Anyway, shoutout kay Mama Chris Rose Bayba at saka kay Mentic La Chica, kay Ma'am Dolly Babes, pakisabi kita Tatay Marcos, kay Nanay Emma, may galab shoutout sa kanila. makuha ang intindi dyan? Yun na nga walang mali. No? In fact, I think in several interviews, including last time natin, sinasabi ko nakikipag-ugnayan ako sa kanila. From the get-go, 2017, tapos for the past 9 years, tuloy-tuloy engagement. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo. And ano yun? I believe talagang kailangan gawin yun. Because kung hindi gawin yun, hindi natin mapapakulong si Duterte. Otherwise, ano yan, he's roaming free. Kasi hindi naman makagalaw din yung ICC. Hindi man pwedeng pupunta sila dito sa Pilipinas, tapos alika mag-grab tayo, punta tayo ng Quezon City, kakatok tayo rito. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Somebody should have them.
And sinasabi ko yun openly. Wala Ngayon, ang problema lang, I am prohibited from giving specifics. Kailan sila dumating, sino na-meet nila, saan nag-meeting kasi lives are at stake. Yan, OPSEC, Operational Security. Kasi pag nalaman, itong testigo na tayo nakausap, ay di pwede na matunto ng mga hits. Tama. Naalala mo ba yan, Michael? Dahil season 3 prohibited, ako hindi prohibited. Tinalakay natin sa politiscope yan, di ba? November at saka December 2023. Tapos sumagot pa si paborito kong ex-human rights lawyer, sabi mo, okay. Noong Disyembre, sabi Lads, Jake, totoo ba na ng ibang bahay si Lenny? Wala pa ako nababalitaan about yan. Bigyan niyo ako ng links at babasahin natin, pag-aaralan natin yan bago natin i-air dito kung totoo nga ba yan. Wala pa akong balita about yan. niya, alam na namin. Yan. Na Alam niyo yung nabalitaan ko. Totoo na nag-Thailand si Sara Duterte at pagbalik ng Pilipinas nanira sa presidente. Yun, totoo yun. si Speaker Martin, kami kagagawa nitong ICC, si President Bongbong Marcos. It was December 2023 at 1 month later, andyan na yung prayer rally sa Davao na nawala yung prayer. Na bumanat si Digong ng mga lahat na, withdrawal of support, mutiny, people power, secession, etc. Yun yun eh. Binabalikan ko lang, baka makalimutan nila yung mga kung yan. Ba't sila naglalagay ng mali siya? Sa tingin mo? Yun lang ang hawak na nila no? Nang tipong parang, totoo ito, therefore, totoo lahat. Ay, hindi ganon. It doesn't work that way. Maaaring may isang supot ka ng katotohanan dyan, pero yung isang sako na sinungalingan, sinungalingan pa rin. Kaya inikit, yung $2 million, di naman na binambayad mo daw sa hotel, sa kung ano-ano, pati sa Grab, baka ka na nag-Grab $1 million. Huwag mo kalimutan, mayaman ng ICC. Pondo yan, no? Pondo. At saka mga kababayan, tandaan nyo po, malaki ang pondo ng International Criminal Court. At yung sinasabi o aligasyon nitong sina Atty. Baligod at nitong 18 ex-marine mga kababayan, makikita nyo naman na talagang gawa-gawa. Dahil nga kung matatandaan nyo, di ba, kahapon doon sa pinag-usapan natin, na interview ni Miss Jessica Soho, sa mismong unang interview na nga lang, sablay na, paiba-iba na po ang sinasabi mga kababayan at mga testimony dito pong si Atty. Baligod mga kababayan at saka po nitong 18 ex-marine. Kuno, ano po na nagpakilala. So doon pa lang makikita nyo at mauunawaan nyo na sablay na po talaga ang sinasabi mga kababayan nito pong kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kaalyado niya yan eh. Di po ba? Wala bang audio? Meron. Anyway, tuloy pa natin. Yan, hindi kasi laki yung sahod na ni Kaufman, pero may pondo yan. And like any other whether corporation yan, private corporation or government agency, pag may pinadala ka, di ba, may foreign mission, bibigyan ka, magki-clearing ka, di ba? O, mga tickets mo, mga kung ano-ano man na per gem. So, meron silang ganun, di ba? And talagang clear dyan. Kaya confidently, they said, may pondo kami, ganito. So, dinibank nila kagad yung statement na yun. And it doesn't make sense. Kung panuhol yan, $2 million, di ba, sa mga nagbabiyahe, paano ba maglabas ng... Yun nga. $10,000 lang ang pwede. Tama. Hindi naman Bitcoin yan. Kasi sabi nila, di ba? Ngayon, kung panggastos dito, bakit mo i-convert? $2. Yes. And ano pa yan, another nuance dito, EU yan, Euro yan, di ba? Hindi nila ibigay mo, sabi Euro. Kasama ni changer. Ito yan, kung kaya kong suhulan yung ICC ng $2 million, palagay mo si Digong, di buhusan niya ng $100 million, wala ka siyang kaso. Mga dictator. Saka yung isang stupidity sa question na yan. Hindi ko sinasabing stupid sila. Pero yung kwento, napaka-stupid. Kung manunuhol ka, suhulan mo yung magpapasya. At kung susuhulan yung mga clerical staff. Di ba? At huwag mong kalimutan, mahigit 120 countries ang ICC. Susuhulan mo lahat yun. Hindi yan mga empleyado ng Regional Trial Court. Hindi yan RTC. Galing yan sa iba't ibang bansa. Yung mga pinaka-prominent sa mga iba't ibang bansa yan. Na ang kanilang ambisyon ay yung kanilang pangalan. At yung pondo pinanggagalingan ng ICC, ito yung contribution ba? Sa ng mga bansa din. Kaya imposible wala silang funds, ibig sabihin. Wala. Marami yan. Actually, hindi ko alam kung miyembro ang China dyan eh. Pero sa UNCLOS, miyembro sila eh. Hindi na sila sumunod. Sa ICC, wala sila. Hindi sila ICC. What an odd and ridiculous turn of events, diba? I mean, from the logistics to the allegations na motivated. I mean, dapat kinusultan nila si Alan para maganda yung storya. Ito ang sagwa ng storya eh. Meron pa na. Kaya nga yung gumawa ng script, sa totoo lang yung gumawa ng script nitong 18 ex-marine, kung ang gumawa man nito ay si Defensor
Or kaya itong si Baligod mga kababayan, napakabobo po nila. Kasi ang daming butas.